Praise the Lord! Praise God! Palakpakan po natin, Panginoon. Good morning, everyone. Hallelujah! Praise God! Sino po dito ang kahapon ay parang naging kalendaryo? May date. Taas ang kamay po ang i-donate ng mga asawa nila. Wala, kawawa mga FCF member. Walang date kahapon. Okay lang, sa bahay lang. Tipid-tipid. Iika po na lang. Mga kapatid, maraming salamat sa muli sa linggo na ito na aming kayo nakasama. Sino po ang masaya sa umagang ito? Praise God. Damang-daman niyo ba ang pag-ibig? Okay, sino po dito ang nagmamahal? Taas ang kamay. Sino po dito ang may suklam sa puso? Taas ang kamay. I-deliver ka namin ngayon. Praise God. Happy Love Day sa mga nakapula. Kami pink, kinulang ng Jobos. Praise God. So sa umaga ito, tayo po ay magalak dahil ang Panginoon ay meron pong dalang mensahe sa umagang ito. Dahil ang ating pong tema ay pag-ibig, yan ang paboritong topic ng Panginoon. Ang love o pag-ibig. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan, O Diyos. Ama, salamat ang bawat sa Panginoon sa umagang ito ay nasumpungan mong dumating sa iyong bahay-sambahan at bahay dalanginan. Upang dalhin, Panginoon, ang papurit pa salamat sa iyong katapatan sa amin sa isang singkad na linggo, O Diyos. Ama, salamat sa kalakasan, sa kalusugan. Salamat sa pamilyang mamahal, sa tahanang aming sinisilungan. Ama, salamat sa mga aming mong natanggap. Mula sa aming mga tinatangkilik, O Diyos, ay pinagpala kami, ang aming pamilya, O Diyos. Daladalamin namin sa umaga ito, O Diyos, ang papurit pagsamba sa iyong kadakilaan. Dala namin, Panginoon, ang mga handog, bunga ng iyong katapatan. O Diyos Ama, salamat dahil kami nagkaroon ng pagkakataon na muli kang makadaupang palad sa umagang ito, kasama ang bawat kapatid. Ama, salamat sa pag-ibig na binuklod mo kami, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang mga salita na aming maririnig sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso. Hindi lang maisa puso, O Diyos, kundi aming maisa kilos, Panginoon. Nawa, ang pag-ibig mo, O Diyos, ay maramdaman sa umagang ito. Sa mga kapatid na nangangailangan ng pag-asa, O Diyos, katagpuin mo sila. Sa mga kapatid na nangangailangan ng magpamahal, O Diyos, yakapin mo sila. Sa magitan ng mga salita mo ay maririnig sa umagang ito. Banal na Espiritu, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Aking ihasig ang binhi na iyong mga salita. Nang sino man at bawat pusong mahasikan nito. Ito, O Diyos, ay magpunla, ito ay lumago, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakadakila ng Diyos sa umagang ito dahil lagi ang Diyos ay nagpapala ng buhay na ating pong natatamasa. At bawat pagising, ang Diyos ay laging may biyaya ng dugtong na buhay. Okay? Sabi nga daw, it's your choice to sleep, but it's not your choice to wake up. No? Pwede kayong, tutulog ako ng maaga, o tutulog ako ng mga alauna na. We can decide when to sleep, but you cannot decide when to wake up. Gagising ako alas 4, akala mo lang yan. No? Sabagay, we can plan to wake up. Pero yung paggising, alam niyo po ba, nasa kamay ng Diyos yan, ang ating bawat paggising. Kaya bawat paggising natin, talagang ito ay biyaya. Himala ng Diyos. Walang himala, kundi ang paggising lang sa umaga ay isa ng sapat na masasabing mo ang Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan po natin ng Panginoon. Welcome everyone to our sermon team. Love God, love people. Punong-puno pa rin ng pag-ibig ang ating pong tema. So, sa binasa po natin kapatid ng ating sama-samang pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Efeso 4:1-6, ito po ang background. Ito po ay topic last Sunday ng youth class, no? Conducted by Sir Kenneth Pogi. No? Ito po ay tungkol sa Ephesians. Ephesians, ang background nito, ang tagabasa o tumanggap ng sulat. The first audience of the letter to the Ephesians was the Jewish and the Gentile believers. Naghalo na po. Ang Efeso ay sulat ni Pablo sa mga Hudyo at mga Hintil who needed to hear that they were united and were reconciled into a new body. Nagkakaroon ng konting kagulan sa iglesia ng Efeso, kaya sumulat si Pablo na in-encourage niya, ina-admonish niya ang church na kayo ay magkaisa at magmahalan. Ephesians chapter 4 verse 1, simulan kagad natin sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Ito ay salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, bilang siya ay preso, prisoner, na ay ini-encourage niya na tayo din mabuhay ng naayon sa ating pagkatawag. Worthy of our calling. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon. Tandaan niyo po, hindi po kayo pumili sa Diyos. Kayo po ang pinili ng Diyos at kayo ay tinawag. At dapat ang ating pagkakatawag dapat worthy. Dapat karapat-dapat ang pagkatawag sa atin. Tayo naging karapat-dapat sa pagkatawag. The main points of Ephesians chapter 4 is the importance of unity and oneness under Christ. Ang punto ng Epeso ay yung pagkakaisa at iisa ng isang iglesia sa dalim ng Panginoon. But our main verse for today is about love in chapter 4, verse 2 of Ephesians. Ito po ang ating main verse. Ano sabi po ng verse? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Tukol po ito sa pag-ibig. Sabi, tayo din magpakababa, maging mahinahon, maging mapagpasensya, at nagtutulungan, nag-aalalayan, bearing with one another in love sa pag-ibig. It seems like loving people gets a little harder. Minsan po mahirap magmahal. At some point, we found that we are hard to love, ang hirap magmahal. Our hearts became jaded, cynical, and skeptical. Word study po tayo. Ano ba yung jaded? Tired and bored. Sino po ito ang ayaw na magmahal o nahihirapang magmahal dahil pagod na siya? Bored na siya na magmahal. O pagod na siyang magmahal, pahinda lang niya ang bigay ng bigay. Yung isa tanggap ng tanggap, di ba? Sino dito? Ang ibigay ng lahat, wala na natira sa kanya. Nakakapagod yung kapatid, may nagkukurutan. No? Dahil, kapag tayo nagmahal, umaabot sa pagkapagod. At pagka-bored, nakaka-bored namang mahalin to. Wala mga ka-sweet-sweet sa katawan. Ano ba mga ganun? No, sometimes may mga boring partners, wala man lamang kakilig-kilig. No, sometimes we found too hard. It's hard to love when we are bored and we are tired. Distrustful, nahirapan tayong magmahal dahil wala na tayong tiwala. Nahirapan tayong magtiwala sa tao dahil kung kaya, kasi sa isang relasyon, ang pinakamahalagang wag mawawala, mga kapatid, ay ang tiwala. Sabi mo sa katabi mo, tama? Tama. Kasi kapag ang tiwala nawala na, mahirap ka nang mahalin. It's hard to love when you lose your trust to a person. Ang hirap nang magmahal ng ganyan. And skeptical is doubtful. Parang katambal to ng tiwala. Walang tiwala. Duda ka. Tiwala ka siya, pero may duda ka pa rin. No? It's distrustful. So itong mga punto ng jaded, cynical, skeptical, we are tired, you're bored, and distrustful and doubtful, are the factors that we found ourselves hard to love, ang hirap magmahal, difficult to love. Loving people can be painful. Minsan ang magmahal, mahirap, mahirap, di ba? Kapag nagmahal ka, dapat ay ready kang masaktan. Loving people minsan is uncomfortable, exhausting, and even grueling at times. No? May mga taong nagmamahal, siya lang ang nagmamahal at lagi siyang nasaktan. And love can hurt. Ang pag-ibig ay nakakasakit yan. Example, no? Sa mga pet lovers dito, no? Sabi daw sa mga pet lovers, nag-aalaga ng aso at pusa. When you're taking care of a pet, you're taking care of the biggest heartaches of your life. Kapag nag-aalaga daw kayo ng aso o pusa, kasi napapamahal na, inaalagaan mo sila, ito yung magbibigay sa iyo ng ng brokenness sa mga aso. Kasi yung lifetime nila, hindi kasing haba ng buhay natin. I've lost 3 dogs already. Tapos panghuli ito si Simon, sabi ko, ayoko na uling magmahal ng aso. Tao naman. O, tumigil kayo. Joke lang. No, ang hirap. Pag-aso lang yun. Talagang broken heart ako sa pagkawala ni Sophie, ni Coco, at ni Andres. Naitira na si Simon Pedro. Sabi ko, sabi ng mga pet lovers na nakasama ko sa page, mag-adapt ka. Ayoko na. Parang nadadala na ako. Ito na lang isang to. Ito, bubuhusan ko. So,
Love can hurt. Pag tayo nagmamahal, be ready na pwede tayo masaktan. Kasi there's no perfect love life in this world. There's no perfect relationship in this world. Pero syempre, pag nagmahal tayo, dapat ready ka at handa ka masaktan. Amen? We become slow to trust. Mabagal tayong magtiwala. Talaga yung mga in love, napapa-amen. Mga may love life, halatang halata. Okay. And we can begin to slow to forgive and slow to love others. Ito yung tendency na minsan we've suffered painful experiences, hurt, brokenness. And mula na, ang bunga nun sa isang tao ay hindi na tayo kagad nagtitiwala. At di kagad tayo nagpapatawad. At di tayo kagad nagmamahal uli. Na? Sometimes love stops because of the pain. Instead of loving people, we hurt, we belittle, and we overlook people. Bunga nito, sa halip na magmahal ka, ay nananakit ka ng tao, nagmamaliit ka ng tao, at hindi mo pinapansin ang ibang tao. Ang bunga ng pagkasakit, minsan nawawala, nagiging, di ba? Meron daw mga babaeng, mga maraming karanasang sakit sa puso, mga pains and heart brokenness, nagiging man-hater. Yung mga ganon, di ba? Ayaw ng mga lalaki. So, may mga tendency ng bunga ng mga pain that the love, yung pag-ibig natin ay nababawasan. And kasunod nun ay ang hirap ng magmahal ulit. It's difficult to love. So, but love is everywhere. Now, we cannot deny that if you cannot love, but love is still exists. Ang pag-ibig ay laging nasa paligid natin. Love is everywhere. Love is something we hear about, laging naririnig. Love is something we wear on our shirts. Sino dito mayroong couple shirt? Mamayang gabi, may couples night. Makita natin yung mga couples na may couple shirt. So we advertise, we promote love even in our shirts, even in our posts on social media. Kahapon, sang katutak ang mga entry. Kaya yung mga babaeng walang entry, sumasama loob, walang maipost na bulaklak eh. Kahit walang bulaklak ng kalabasa, wala man lang So, sometimes we post love on social media because love is everywhere. And we can sing about love. No? You like love songs, di ba kahapon? Maraming nagiging sentimento sa love songs. So, how to love? Paano ba magmahal? Is this difficult? Mahirap ba ang magmahal, mga kapatid? What do you think? Is this difficult? Mahirap ba ang magmahal? No, meron akong pinuntang isang website, isa Reddit, if you know Reddit. Sa Reddit, pag nag-post ka ng question, netizens will post their comments. Hindi ako nag-post, sinanap ko lang yung topic. Pero somebody post, is it difficult to love? Somebody post on the Reddit page is that, mahirap ba ang magmahal? So some people post their comments. This one. It is not hard to love. Walang taong mahirap mahalin. Basta't hindi ka takot masaktan. That's why we are here to raise our hearts. If finding love is your dream, then do not give up when you're faced with heartbreak. If you gave it your all and loved them unconditionally, but they are the wrong person, then it is okay. Just imagine how you will love when you eventually find the right person. Next time, mahirap kasi, daming scammer. No, mahirap magmahal ng maling tao. Love should be unconditional and not intentionally hard. Baka may kakilala tayo nag-comment na. Nakakapagod na sumugal sa tao na naibigay mo lahat tapos kulang pa rin. Invest na lang sa sarili. Ito yung mga mahilig mag-invest ng emosyon, ng pera, para lang siya mahalin. Okay. Loving someone isn't hard, but it's the discipline to be patient in uncertainty and to open up fully where there are no guarantees. Lalim nun nakakadugo ng ilong. Kaya hindi mahirap magmahal, kundi mahirap magtiwala. Ito, ibang kanyang opinion. Madaling magmahal, pero ang hirap daw mag-trust at magtiwala. May man-spitting. Madaming taong panandali, ang sarap lang ang hanap. Marami ng pinagdaanan to. Mukhang pinagtaksilan to. I learned my lesson in my past relationship. Gano'n lang yon at mahirap lang akong mahalin. Gano'n lang yon at mahirap lang akong mahalin. So, aminado siya na siya ay mahirap mahalin. Ikaw ba yon? Ang hirap mong mahalin? Ang hirap mong pasayahin? Okay. So, bihira na kasi ngayon ang makontento. Mostly, ang daming gusto. No, mahirap magmahal na maling tao. Love should be unconditional and not intentionally hard. Okay, so those are the
yung opinion ng ibang netizens about mahirap ba talagang magmahal? Ikaw, anong opinion nyo? How to love, is this difficult? So we'll talk about the main verse, it's Ephesians chapter 4, verse 2. Number 1 is be humble. Ang hirap ang mahal, pero paano ba maging kamahal-mahal? Para mahalin ka ng tao, magpakumbaba ka. So we'll talk about to you, paano ka ba mamahalin? We'll talk about to you, how to love people. Mabamahal mo ba ang tao to kung di siya humble? But how to love? Sabi ng ating versikulo is, be humble. Ephesians, the book of Paul, advised the church of the Ephesians for them to be united, para sila magkaroon ng espiritu ng pagmamahalan, dapat bawat sa kanila ay marunong magpakumbaba, maging humble. Okay, be completely humble. So, mag-word study tayo. Our entire message sermons about the word study, pag-aaral ng mga salita. Let's talk about humble. What's the difference between humble and humility? Anong kaibahan ng humble and humility? Almost the same, pero sa aking pagkakabasa sa Google, humble is an adjective defined as not proud or arrogant. Hindi daw siya proud, hindi siya arrogant. Synonyms for humble include modest, meek, and unassuming. Modest, meek, and unassuming. Ano ang assuming? Humility reminds us to be open to others, to respect their perspectives, and to set aside our egos. Yung humility pala, dapat yung pride mo, sinaset aside mo. Nirespeto mo iba, nirespeto yung pananaw nila. No, it's the art of appreciating others without elevating oneself. Ang humble na tao, ang humiliating person, yung taong may humility, pinapahalaga niya iba, hindi niya itinataas ang kanyang sarili. No? So yung ang taong hambog, kapag yan nagsalita, siyang tinataas sarili niya. Pero ang humility, kapag may kausap ka, mas pinapahalaga may kausap mo kaysa ang sarili mo. Okay. So for us to be lovable, we've talked about the last 2 Sundays ago. The first Sunday, the lovable, we are unlovable and we are unlikable. For you to be unlovable, for you to be lovable, and for you to be likable, I'll give you 5 tips, 5 ways to be humble. 5 paraan para maging humble. Hindi hambog ha? Humble. Number 1, focus on listening to others. Makinig ka. Di ba may mga taong masarap kausap kasi ang galing niya makinig. There are people who are good listeners. Pero may mga kakwentuhan tayo, hindi marunong makinig. Ano? No, nagkasalita ka pa lang, umaariba na ng salita. Gusto siya, bida. Walang humility yon. That people who is humble have the ears to listen. Mahilig makinig. Pangalawa, admit your mistake. One of the sign of a person is humble, marunong umamin ng kanyang pagkakamali. Say amen. Okay. Kapag mali, aminin mo na. Huling-huli ka na, ayaw pang umamin. Number 3, serve those around you. A heart of serving. Ang taong humble, mapaglingkod. Siya yung hindi naghahanap ng siyang paglilingkod, siya yung naglilingkod. Number 4, practice gratitude. Always be thankful. Ang taong humble, mapagpasalamat. And be teachable, nagpapaturo. Ang mga taong humble ay open for ideas, open for suggestions, open for reactions. So those people are humble. So 5 tips to for you to be humble. Marami pa yan. Tama na yung 5. Baka yan pa lang, hindi nyo magawa Okay? Next, James chapter 4 verse 10, sabi ng Lord ay, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. No? Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, merong reward ang pagiging humble. The more you being down, the Lord will lift you up. No? Tataas ka ng Panginoon. Number 2, be gentle, mahinahon. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2, be gentle. Actually, be completely humble and gentle. Meaning, be completely gentle. Word study, what's gentle? Moderate in action, effect, or degree. Not harsh or severe. No, sa Tagalog natin yan ay yung taong mahinahon. Okay.
Gentle. Ano masabi lang, mahinahon, malumanay, mabait. Mabait ka ba? Tanong sa katabi, mabait ka ba? Mabait or kind. Yan po yung gentle. Let's have a tips. 3 lang to. 3 ways to be gentle. 3 paraan para maging mabait. 3 lang ha. Sana magawa natin. No? 3 lang. Number 1, smile. Di ba? Last Sunday, nakakatuwa yung mga ushers. Lahat nakasmile. Akala ko mga kinikiliti eh. Pero their smile is contagious. Lahat tuloy, parang ganda ng ambience last Sunday. Napon akong ushers. Congratulations. Laging, wear smile. Laging nakangiti. Di ba? Nakakita na ba kayo ng tao na kasimangot? Nakakahawa, no? Masarang, yun, no? Yung square ang muka. Dapat circle ang muka. Pangalawa, be courteous. Magalang, no? And be considerate. Considerate. Mapag-unawa, malawak ang pangunawa. Kapag yung 3 yan ginagawa mo, ano ka daw? Gentle, kind, no? Always smile. Pero pag nag-iisa ka, wag. Baka Titus chapter 3 verse 2 said, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone. Sabi ni Titus, sabihan mo silang wag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pakikipag-away. Maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Ang bersikulo sa mga Biblia ay namutukoy sa kabaitan. The Bible, if you are reading the Bible, babait ka talaga mga kapatid. Ganito kasi ang mga salita ng Diyos eh. Nagtuturo, nagbibili, nagpapayo. Ang sabi dito ay huwag daw tayo magsalita ng masama laban sa kanino man. Do not say against any person. Umiwas sa pakipag-away. Sino dito may makapag-away? Maging mahinahon. No? Sino dito, isang tanong mo lang, galit ka agad? Nasa, nandoon, nakakatakot. No? No, dapat Christian. No? Di makita, sino nanay mo? Tigri nanay mo, nagsisimba linggo-linggo. Maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. No? Be gentle toward everyone. Number 3 is, be patient, matyaga. Ephesians chapter 4 verse 2 ay sinabit ang be patient. Ano naman be patient? Word study tayo ulit. Is able to accept or tolerate delays. Kayang tanggapin ang pagkakadelay. Sino dito ang mainipin? Able to accept problems or suffering without being annoyed or anxious. Ang being patient ay yung mapagtimpi, mahaba ang pisi, hindi agad nagagalit. Yung, sino ba dito yung, ako din minsan, yung paghihintay, ano? Ang hirap maghintay, lalo na ang mga babae. No, nabasa, sa mga department store, sa women's section, may bench doon. Yung bench, upuan yun ng mga lalaki habang naghihintay sa babaeng, lahat ng pasilyo, iniikot. Okay, joke lang. So, ang hirap talaga maghintay. Pero, patient is one of the virtue of being good. Patient, pagiging patient. Patient is a virtue of lovable people. Yung mapaghintay, mapagpasensya. Matyaga, mapagtiis. Ay, martir. O sa babaya, ipagtayo yan ng monumento. No, martir. Sa salitang Tagalog, ang tawag namin dyan, todo pasa. Ano ba, mayroong issue. Pwede naman hindi gawing issue yan. Huwag natin pansinin. Yan ang todo pasa, patient. Ibang konting issue, pwede mong palaki, pwede hindi. If you choose not to make this issue bigger, todo pasa yon. Naging pasensyoso ka. O sabi ni ganito ka daw, iyaan mo siya, wala lang magawa yun. Yan ang pasensyo, todo pasa. Hindi yung talaga, iyaan ko yan sa patamaan ko yan sa post ko. So, yung bang patient, to accept or tolerate delays. Hinahayaan mo ma-delay, no? So, bibigyan ko ulit kayo ng tip, how to be patient. Paano maging patient? Magkasakit kayo para maging pasyente. Joke lang. How to be patient? 4 ways on how to have patience. Number 1, breathe deeply. Ang tagal niya. Nakakainis, di pa siya nagbabago. Deeply. Pangalawa, identify triggers. Ano ba yung nagpapainip sa'yo? Kung traffic yan,
Yung traffic ang nagpapainip sa'yo, no? Now, if you identified that yung traffic ang nagpapadelay sa'yo, ang nagpapainis sa'yo, accept what is out of your control. If hindi mo siya control no? Then, gawin mong view the waiting time as an opportunity to rest rather than a frustration. Yung paghihintay mo, wag mong gawing frustration. Ay, okay. Hintay-hintay lang ako. Facebook muna ako. Pag dumating na si Love, Love, sorry, late ako. Okay lang, nag-Facebook. Hindi yung, ang tagal mo! Huwag na tayong tumuloy. Okay, no? So, ito yung patience, yung paghihintay. No? Huminga na malalim. Tagal niya. Isa. Dalawa. Binibilangan, ang gusto ng Lord, hanggang 77. 7 times 7. 49. Biblical, pag nagbilang kayo sa asawa nyo, hanggang 49. Para biblical, okay? Yun, doon na wala na yung galit. So, there are 4 ways to have patience. Be patient. So, bakit kailangan nating magkaroon ng pagpapasensya? Kasi yung patience give us a time to think, to decide, diba? Hindi yung agad-agad. So, ang paghihintay, gawin natin opportunity na, to rest rather than frustration. Proverbs chapter 14, verse 29 said, whoever is patient has a great understanding, but the one who is quick-tempered displays folly. Ang hinahon daw ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Bible says, pag daw madali kayo magalit, ano sabi ng Bible? Mongmong kayong, mongmong. Bible yun, hindi si Pastor Reggie. Okay. Mamaya, abangan nyo ko sa kanto. Ang hinahon daw ay nagpapakilala ng... So kapag ikay mahinahon, you are wise. Ikaw ay mapag-unawa. Ngunit kapag ikay madaling magalit, you are fool. You are folly. Ikaw ay mangmang. Okay, now how to love in the fourth... bear one another. Magparaya. Para ka maging kamahal-mahal, dapat marunong daw tayong magparaya. Bearing one another. From bearing one another, kumawak ibang word, to give way or to let go. Sige lang. Daan lang. To give way or to let go. Is to give way is pagbibigay daan sa iba. Give other chance. Ayaw mo, ikaw na lang. O sige, ikaw na lang lagi iniintindi. O sige, ikaw na lang lagi ang magaling. O sige, ikaw na lagi ang mabait. Yan, ganun lang. Paraya lang, paraya. O sige, ikaw na lagi ang matalino. Ikaw na lagi ang maganda. Yan, mga ganun. So, to give way. Pero wala kang bitterness, okay lang yan. Then, to sacrifice for someone. Is bearing one another, magsasakripisyo ka para sa iba. Pagkasakripisyo ng sariling kagustuhan. You're giving up your desire, you're giving up your hope, your pleasure because of someone. Kapag tayo nagmahal, di ba, minsan tayo nagkasakripisyo para sa ating minamahal. Mga magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak, tataguyod yun yung mga anak, upang sila makatapos sa pag-aaral, you sacrifice, you work for them. Sa mga mag-asawa, nagkasakripisyo para sa pamilya, maitaguyod nyo yung pamilya. Magkaroon na kinabukasan ng mga bata. We sacrifice for people we love. It's one way of bearing with one another. Then to let go, to yield, pagpapaubaya, pagpaparaya. Yan po yung bearing one another. Okay, pagpapaubaya. Colossians chapter 3, verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagkapatawad sa inyo ng Panginoon. So, magpasensyahan daw. Okay, di ba? Sometimes yung pride pala, ang naging dahilan para di tayo magpasensya. Hindi. Ako lang ang tama. Ay, lagi may tama. Say, lagi siya lang ang tama. Pero we should be, bear one another. Magpasensyahan. So, ang bilis ng message, 4 points of being lovable, likable. Number 1, basahin natin. Be humble, mapagkumbaba. Number 2, be gentle, mahinahon. Number 3, be patient, matyaga. Number 4, bear one another. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo? Para laging naghahari ang pag-ibig sa inyong tahanan, laging naghahari ang pag-ibig sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa church.
If you be humble, be gentle, be patient, and bearing one another, we can gain love. No? So, dapat daw gawin natin may pag-ibig. Be humble in love, be gentle in love, be patient in love, and bear one another in love. Kayo maging mapagkumbaba, may hinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Jesus loved us humbly. Ang Panginoon, minahal tayo na may pagkapakumbaba. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Nagpakababa ang Panginoon. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. The gospel. Parang kanta lang yan ni Ariel Rivera. Aawitin ko, kunyari, ang Panginoon ang umaawit sa inyo. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako. Asahan na di maglalaho. Yeah. Jesus loved us gently. Matthew chapter 11 verse 29, take my yoke upon you and you learn from me. For I am gentle and humble in heart and you will find rest for your soul. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang, kung kaya giliw dapat mong malaman. Jesus loved us patiently. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Jesus loved us that much that He bore our sin. God, Jesus Christ, bear our sin. 1 Peter chapter 2, verse 24, He Himself bore our sin in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wound, you have been healed. Sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa ating mga kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa magitan ng Kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos pag nagmahal, magpakailanman. Hindi tulad ng tao na may limitasyon, ang pag-ibig ay natatapos, sumusuko, nananawa. Sawarit ang Diyos na nag-o-offer ng pag-ibig sa iyo, nagmamahal siya magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapagmahal ang Panginoon. Jesus loved people intentionally. He intends to love people despite who they are. They are unlovable and unlikable. He got face-to-face with people. He didn't just talk about love. He loved specific people. Hindi na siya nag-preach ng love. Nagmahal siya. Jesus Christ loved sick people. He loved bad people. He loved normal people. He loved broken people. Jesus Christ loved religious people, judgmental people, awkward people, overlooked people, and contagious people. Jesus loved ugly people, different people. People who are different from Him is every possible way. Difficult people. People who were so incredibly hard to love. Akala mo ba, napakasama mo ng tao? Kaya ka pa rin mahalin ng Diyos.
Nakakagawa ka ng mga kasalanan. Despite of that, Jesus loves you. And God is asking you to ask for the forgiveness of your sin, and is willing to forgive your sins. Jesus knew their story. Bakit nagmahal ang Panginoon? Dahil sa Panginoon, dahil alam niya ang lahat ng bagay, kilala niya ang bawat isa, alam niya ang storya ng mga taong ito. Kilala ng Panginoon ang storya mo, alam ng Lord ang story mo. That's why Jesus Christ loves you so much. For Jesus Christ knew their story, who they were. Jesus Christ knew their names, their status, or lack thereof, yung pagkukulang nila. And Jesus Christ loved them anyway. The same with you. Sa mga pagkukulang mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Jesus shows, So make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. So sabi na verse na tayo. Paul called us to be like-minded, having unity in the Spirit and the love of God. So balikan ko lang ito. Mayroon para isang punto dito na ko. So dito po, Jesus show us that knowing a person's story is the path to fully loving them. So para tayo madaling magmahal, dapat daw alam natin yung istorya ng tao. No, we can judge easily not knowing the full story, di ba? Pero kapag sinusgahan mo kagad siya, pero pag nalaman mo ang kwento, nalaman mo ang kanyang storya, nalaman mo ang kanyang kalagayan, you will understand and begin to love them. Tama po. Ganun ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nahirapan kayo magmahal, alamin mo muna yung taong gusto mong mahalin. Kamahal-mahal ba siya? Kung di mo siya kamahal-mahal, still, God can give you the heart to love. Sabi nga, love your enemies, di ba? So the pathway to love always begin with a story. Para magmahal tayo, magsisimula yan sa kwento ng kanyang buhay. Not our story, not your story, but their story. Yung story nila. We can't love people if we can truly see them. Hindi natin kayang mahalin ng tao, kundi hanggat natin sila tulubusang nakikilala. And we can't really see and know people without knowing their story. Hindi natin tuluyang makikita ang pagkatao, makikilala ang kaibuturan ng puso ng tao, hanggang di natin nalalaman ang kanilang istorya. So that's the point. Chapter 4, verse 3, ang sabi ni Paul dito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Dahil sa pag-ibig, in-encourage ng church na magkaroon ng unity, pagkakaisa sa magitan ng kapayapaan. Paul called us to be like-minded, having unity in the Spirit and the love of Christ in our hearts. Being one accord, encouraging the saints, and demonstrating tender compassion and humility of heart towards one another. So Paul asks one to know that being a Christian is not merely a way of believing, but a way of living. As ang Kristiyano daw, hindi sa paraan ng paniniwala at pananampalataya, dapat isinasabuhay. The same way with loving people. Hindi say, I love the Lord, I love Jesus, I love God, I love people. Dapat i-demonstrate mo to. Gawin mo siya. Magmahal tayo kahit mga tao, hindi ikaibig. A Christian is not merely a way of believing, but a way of living. So Paul wants us to know that if you believe in God, you believe in love. If you believe in love, you must know how to love. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat naniniwala ka sa pag-ibig. At kung naniniwala ka sa pag-ibig, dapat marunong kang magmahal. Sa closing verse, Ephesians chapter 4, verse 4, there's one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So may isang katawan, may isang spirito, kung paano may isang pag-asa na para doon kay tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos Ama, nating lahat, siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat, nananatili sa lahat. In conclusion, number 1, rule is love God. Rule number 2, love others. Rule number 3, there's no rule number 3. That's just to do the first 2 over and over. Rule number